6:6. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa silid mo, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama sa lihim, at ang amang nakakakita sa lihim, gagantihin ka. Ano ba ibig sabihin nung pumasok ka sa iyong silid at mailapat mo ang iyong pinto? Hindi naman sinabi pinto ng bahay, at hindi naman sinabing silid ng bahay. Iyong silid. Bakit po? Merong bahay, wala namang silid eh. Pagka mahirap ang tao, yung bahay isang kudrado lang na pinagtagpi-tagpi na ng mga karton at mga kung ano-anong mga materialis eh. Wala mang kwarto eh. Paano kang papasok sa silid? Ang silid pong tinutukoy, silid ng tao. Pumasok ka sa iyong silid at ilalapat mo ang iyong pinto. Silid mo sa tao po. Sa ating pagkatao, meron tayong silid. Ang silid po natin, yung pinakasikretong bahagi ng ating pagkatao, yung puso. Yun po ang silid natin. Yun ang kalooban natin. Ibig sabihin, pumasok ka sa iyong silid, magbulay-bulay ka, basahin mo yung sarili mo, magdili-dili ka bago ka mag-umpisang umusal ng panalangin. Pero dapat ilapat mo ang iyong pinto. May mga pinto po sa ating pagkatao. Bumasa tayo ng banal na kasulatan sa Ecclesiastes 12, versikulo 3. Sa kaarawan na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay manginginig. Meron pong darating na kaarawan sa ating buhay. Ang ating tagapag-ingat ng bahay manginginig. Ang atin po kasing katawan parang isang bahay. Parang isang tahanan. Yung katawan ng tao, bahayan eh. Basahin natin ang 2 Korintos 5 para patunayan natin ang tinutukoy na bahay, yung ating katawan. Basahin natin ang 2 Korinto, Kapitulo 5 at versikulo 6, kapatid na Luz. Kaya nga, kami laging malakas ang loob, at nalalaman namin na samantalang kami ay nangasa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Ayan, samantalang tayo'y nasa tahanan sa katawan, wala pa tayo sa harap ng Panginoon. Yung katawan po, tahanan yan, bahayan, yung ating katawan. Darating ang araw, sabi dun sa Ecclesiastes 12:3, ang tagapag-ingat ng bahay, manginginig. Kaya po ang tao, pag matanda na, nanginginig na yung mga paa at kamay. Tapos ano mangyayari? Tuloy natin. At ang mga malakas na lalaki ay mapapayukod. Ayun, yung mga malakas na lalaki mapapayukod. Dati-dati straight body ka. Pagka dumating na yung matanda ka na, nanginginig na yung paa at kamay mo. Yung tagapag-ingat ng bahay, nanginginig. Ang mga malakas na lalaki napapayukod, unti-unti nang nakokorbo. Ano pa ang susunod? At ang mga manggigiling ay mangaglilikat sapagkat sila'y kaunti. Ayan, yung mga manggigiling, yun pong mga ngipin nating tagagiling, unti-unting nauubos, kumukounti. Tapos, at yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay mga sisilaw. ayan, yung mga mata lalabo na, yung dumudungaw sa dungawan, masisilaw. Lalabo na mata ng tao. Tapos, at ang mga pintuan ay sasarhan sa mga lansangan, pagka ang tunog ng giling ay humina. ayon, ang mga pintuan, sasarhan sa lansangan, pagka ang tunog ng giling ay humina. Kaya ang pintuan pong nasasarhan unti-unti, yung ating tainga, nasasarhan niya, nabibingi. Pahina na ng pahina yung tunog ng giling. Nababawasan na po yung ating, meron na tayong hearing impairment, ang tawag doon. Bawas na yung kapasidad nating makarinig dahil nasasarhan na ang pintuan. Kaya sa ating katawan o sa ating pagkatao, meron po yung bintana yung ating mata, yung dumudungaw sa dungawan, nasisilaw. Meron tayong silid, yung ating puso.
Kumpleto po yung ating pagkatao. Meron din namang mga pintuan, yung pinagdadaanan, nasasarhan. Pag matanda na, humihina na ang pakinig. Minsan, humihinga na rin yung pang-amoy. Pati yung ating panlasa, humihina na rin pag matanda na. Mga pintuan ng ating pagkatao. Sa pananalangin po, kailangan isara mo ang pintuan. Yung mata, pintuan yan, pinapasukan niya ng tukso. Yung tainga, pinapasukan niya ng masamang pinakikinggan. Meron nga sa Katoliko, nananalangin, bukas lahat ang pintuan Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, nakaharap sa altar yun, dala-dala yung kanyang rosaryo. Naamoy na yung kanin nasusunog. Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos, Hoy, Petra! Sususunog yung kanin! Ang Panginoon Diyos ay sumasayaw, bukod kang biro mo kasi bukas yung pintuan Pag nananalangin tayo, sasarhan natin ang ating pintuan. Lahat ng papasukan ng anumang mga bagay na makakaistorbo sa konsentrasyon sa pananalangin, dapat isara. Tainga, mata, kahit ano pa na pwedeng panggalingan ng makakapasok na pang-iistorbo ng demonyo, isara natin. Kaya ang sabi ni Kristo, kung mananalangin ka, pumasok ka sa iyong puso, magagalitan Diyos sa iyo pag hindi ka nagpatawad. Meron ka bang selos? Alisin mo yan bago ka umusal ng panalangin sa Diyos. Yung pait, yung selos, yung galit, yung tanim na puot. Pumasok ka sa iyong silid. Tapos kung mailapat mo na ang iyong pinto, mailapat mo na yung iyong pinto, yung mga pinto ng pagdadaanan ng mga pang-iistorbo ng kaaway, manalangin ka kung mailapat mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong amang nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Yan po ang paraan ng gagawin natin sa pananalangin. Luluhod tayo, isasara natin ang ating pinto, at papasok tayo sa ating silid, at mananalangin tayo sa Ama. Saan manggagaling ang panalangin, mga kapatid? Saan manggagaling? Pakinggan nyo sa 2 Timoteo 2:22. Ganito po ang ating mababasa, kapatid na Daniel. Datapwat, layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Saan po manggagaling ang pananalangin, mga kapatid? Mula sa pusong malinis. Meron kasi tayong puso inside our being. Hindi naman yung literal natin puso Ang isang pusong spiritual, hindi po yung nandito sa loob ng dibdib. Hindi yon. Alam nyo kung bakit. Yung puso na yon, ibang puso kasi may mata yun may mata. Wala pa naman ako nakitang inoperahan paglabas ng puso, may mata. Basahin natin ang 1:18 ng Efeso, kapatid na Daniel. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Kung Ayan. ano. Nakita nyo, yung pusong binabanggit na ibibigay ng Diyos sa atin, merong mata. Yun ang pusong naliwanagan, yung pusong may mata. Ang ibig sabihin, totoo po ito kahit i-analyze mo sa damdamin, ang puso nakakakita ng kapwa puso Naturally. Speaking of human capacity, alam mo yung puso, pag mahal ka, alam mo Alam niya rin, mahal mo siya. Parang mag-asawa, no? Nagkikita yung puso Sabi nga ng Kastila, amor con amor si paga. Ang pag-ibig, nagbabayad ng pag-ibig din. Mutual yan Ang pangunahing simbolo ng pag-ibig ay ang puso.
Tayo nakikita nyo sa mga advertisement, ay heart. Lalagay I, tapos heart. You. Ang ibig sabihin nun, I love you. Kasi ang puso, simbolo ng pag-ibig. At nagkikita yan eh. Pag nagmamahal yung isang lalaki, nagmamahal yung isang babae sa lalaki, nagkikita yan eh. Nagtumutugon yan eh. Basahin natin sa Kawikaan 27:19. Kung paanong sa tubig ang mukha ay sumasagot sa mukha, gayon ang puso ng tao sa tao. Yung tubig, nung araw kasi wala naman pong wala naman po yung salamin na may asoge, nakitang-kita mo yung sarili mo. Minsan ginagamit ng tao para manalamin yung tubig. Bawa tubig sa ilog, kung saan man lugar. O, tubig man sa kahit sa tapayan o kahit sa amang. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung paano yung tubig, ang mukha ay sumasagot sa mukha. You can see yourself doon sa tubig. Pwede mong kausapin ang sarili mo sa tubig, gaya ng mga araw. Wala sila kasing salamin na kagaya ng salamin ngayon. Yung mirror on the wall na sinasabi. Yung salamin, tumasagot ang muka sa muka. Gayon ang wika ang puso ng tao sa tao. Puso ng tao sa puso ng kapwa-tao. Sumasagot yan. Nakakaramdam yan eh. May mata yan eh. Nakakaramdam po yung puso eh. Nakakakita yan. No? May mata kasi yan eh. Yan yung pusong espiritual. Yang puso na yan, nasa kalooban ng ating pagkatao yan, mga kapatid eh. At meron diyang isang bagay na napakahalaga. Alam mo ba yon, Brad Josel? Ano po ba yun, Brad Eli? Hindi ko po alam. Ang tawag doon, konsyensya. Wala sa science yun. Yung salitang konsyensya, wala sa physics yun. Wala sa biology yun. Wala yun sa science. Yun ang advantage ng Biblia sa siyensya ng tao. Sa siyensya ng tao, hindi niya kayang i-define ang buo nating pagkatao. They will surely lack something because they do not believe in the spiritual side of our being. Pero ikaw, saksi ka, may something spiritual in us. Mararamdaman mo yun. Mayroon kang konsyensya. Alam mo kung ano trabaho ng konsyensya, Brad Josel? Ano po, Brad Eli, ang ginagawa nito? Basahin natin doon sa 2 ng Roma, versikulo 15. Basahin natin sa English at basahin natin sa Tagalog, kapatid na Daniel. Which show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or else excusing one another. Let us analyze this. Tagalogin muna natin, kapatid na Daniel. Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatototohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Napansin niyo, mga kababayan, sa Tagalog ang tawag budhi. Sa English po, tinawag ito rightfully translated as conscience. Sa Grego po, ayun yung 4893 Greek word, suneidesis. Suneidesis. Ang definition niyan, co-perception. Po, sa Dictionary of Biblical Terms, yung suneidesis, yan po ay co-perception. That is moral consciousness.
meron kang consciousness in you which is moral. At kung titignan uli natin yung talata, yung konsyensya, ang ginagawa nun ay, sabi doon sa English, their conscience also bearing witness, their thoughts demean while accusing or excusing one another. Sa Tagalog, pinatototohanan ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagsusumbungan o nagdadahilanan sa isa't isa. Alam nyo, ito hindi alam to ng siyensya, 100%, lalo na yung mga ateista, no? Hindi naniniwala sa Diyos. Yung mga estupidong hindi naniniwala sa Diyos. Yung konsyensya, nasa puso yan eh. Yung konsyensya, kasi meron tayong mga kababayan, para nyo lang maintindihan. Mahirap kasi itong, hindi naman ito pangkaraniwan tinuturo sa mga pastor. No? Ang ating being, meron po tayong parting spiritual, meron tayong parting literal. Kung matatandaan yun, sabi ng Biblia, kaya nga ito hindi matatanggap ng siyensya kasi hindi naintindihan ito eh. Pero kayo ang saksi ko ngayon, ha? Huwag kayong bibitaw ng pakikinig. Nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa, 2:7 ng Henesis. So meron tayong component na galing sa alabok, from the dust of the ground. Tapos, hiningahan ang kanyang butas ng ilong, ng hininga ng buhay, at ang tao naging kaluluwang buhay. God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. Yung soul, hindi pinaniniwalaan niya ng siyensya, ng physics. Something spiritual yan eh. No? Yung spirit, di sila naniniwala ron. Kaya sa physics, wala nun eh. Wala ring conscience sa physics. Wala ka makikita sa libro ng physics na conscience. Paano nila ilalagay? Di sila naniniwala ron. Di contradict nila yung sarili nila. Kaya nga physics eh. Ang alam lang nila, physical. Wala silang alam na spiritual. Tanggap mo yon, Brad Josel. Opo, ganun nga po, Brad Eli. Sa pag-aaral sa paaralan ng tao, proven naman po natin yon, dinaanan natin yan. May science subject tayo, may physics subject po tayo, lalo sa high school. Wala pong binabanggit silang ganyan kasi hindi nga po alam, Brad Eli. Walang conscience, walang soul. Hindi nila alam conscience eh. Pero kahit hindi ituro ng siyensya, tinuturo ng salita ng Diyos, mas mataas na agham na agham o karunungan. Ang tao may conscience. Ikaw ang makakapagpatuto eh. Ang conscience mo, nag-a-accuse, nag-e-excuse. Sabi sa Biblia, accusing or else excusing one another. Paano ibig sabihin nun? Ang konsyensya ng tao. Yung pinaka-inner being natin, may konsyensya nandoon sa puso. Alam nyo, yung konsyensya na yon, tinasabi pa nga ng mga tao yun eh. Ano ka ba, hindi ka ba nakukonsyensya? Di ba naririnig mo yon? Ang ibig sabihin, hindi ka nakukonsyensya. Ba't mo naman ninakaw yung pera ng tatay mo? Di ka ba nakukonsyensya niya? Bakit nasasabi ng tao yon? Kasi in the conscience, nalalaman mo, alam mo na agad yung nakawan mo tatay mo. Masama yon, sinasabi ng konsyensya mo, hoy, masama yung gagawin mo. Huwag mo nakawan ng tatay mo. O kaya, yung babae ng tatay mo, huwag mong pakialaman. Makonsyensya ka, sabi ng konsyensya mo sa'yo. Mali yan. Sabihin sa'yo nung konsyensya mo. Eh ngayon, kahit na ikaw ay hindi alam ng kahit na sinong tao, meron kang konsyensya na ikaw mismo, alam mo, mali ginagawa mo. Kahit hindi ipaliwanag sa'yo. Totoo ba yon, Brad Josel? Nararanasan mo ba yon? Opo, Brad Eli. Common knowledge din po yan. Kaya nga po pati sabon ginamit yan eh. Ako, ang yung konsyensya. Talaga po yun.
Tingnan mo, ako ang iyong konsensya. Bibigyan mo ba ng sabon yung mga mahal mo sa buhay? Mabango nga. Puro naman, yung chemical. Ako ang iyong konsensya. Magaling din yung nakaisip ng advertisement na safeguard, Opo. Kasi may konsensya talaga eh. Yung konsensya mo, ang unang-unang fiscalizer mo. Kahit pamangatwirang ka, kahit isipin mong hindi naman mali ginawa mo kasi gusto mong gawin, yung konsensya mo uukulkilin ka. Ngayon, eto pa isa, kapatid na Daniel, makinig ka. Kahit naman sisihin ka, pamalian ka ng pamalian, sometimes yun namang konsensya mo, binibigyan ka ng excuse, kaya mo lang naman ginawa, masama ang ginawa niya sa'yo eh. Hindi mo naman gustong gawin, kaya lang napilitan ka, sabi ng konsensya mo. Yung konsensya mo, ang balancing factor ng reasons in you and in your mind. Nagbabalance yun eh. Ayaw ka, sinisisi ka, minamali ka ng lahat, pero sabi ng konsensya mo, tama yan. Hindi mo naman ginawa yan para gumawa ka ng masama, sabi ng konsensya mo. So yung konsensyang inilagay ng Diyos dun sa loob natin, may function. Dalawa. Pag mali ka, siya mismo magsasabi sa'yo, i-accuse ka niya. No? Kukundinahin ka niya. No? Alam mo ba na meron tao, ang kumundina sa kanila mismo ay ang kanilang konsensya? Alam mo ba yon? Kapatid na Daniel? Tingnan mo kapatid na Daniel, basahin mo 1:15 ng Tito. Sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Datapwat sa nangahawa at di nagsisisampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budhi ay pawang nangahawa. Pati yung budhi mo, yung konsensya mo, na ihawa na ng kasamaan ng ginagawa mo sa buhay. Puro karumihan ng ginagawa mo. Ayaw mo na ng malinis. Nakaw ka na, nakaw ka sa oras, nakaw ka sa kaha. Hindi mo alam, nagtatrabaho konsensya mo, hindi mo pinapansin yung konsensya mo. Ay, tumitigas yung puso mo, tumitigas ang konsensya mo, pati budhi mo nahahawa. Alam mong ang later na result nito, kapatid na Daniel, hahatulan ng tao ang kanyang sarili. Siya na mismo ang humahatol sa kanyang sarili, na konsensya na siya na talagang siya mali. Basahin natin sa isang talata. Yung sinasabi kay Timoteo o kay Tito. Sa kay Timoteo, sapagkat ang gayon ay napahamak, hinahatulan ng kanilang sarili. Sarili na, konsensya na mismo nila ang humahatol sa kanila. Yung nasa Timoteo o na kay Tito. Ayun, Tito 3:11. Pakinggan nyo. Yamang nalalaman mo na ang gayon ay napahamak at nagkakasala at siya'y hinahatulan ng kanyang sarili. Alin yung sa sarili niyang humahatol sa kanya? Yung konsensya, Brad Josel. Nararamdaman mo yan, alam ko Brad Josel Sige, umamin ka lang. Di ba pag mali ka talaga, mismong konsensya mo umaamin. Bagaman ayaw mong aminin sa kapwa, pero meron kang fiscalizer within you, yung konsensya mo. Ngayon, gumawa ka ng tama. Yung tamang ginawa mo, hindi na-appreciate. Minamali naman ng mga tao. Meron ka rin konsensya nagsasabi sa'yo, oy, tama ka talaga dyan. Biyaan mo sila. Huwag mo sila pansinin. Talagang tama ka naman. Sabi ng konsensya mo. So, may function ng konsensya. Mag-accuse at mag-excuse. Nararamdaman mo yan, Brad Josel. Pag hindi mo naramdaman yan, hindi ka tao. Opo, Brother Eli, ramdam na ramdam po yan. Araw-araw halos may mga ganyang instansya ka po. When you come across yung mga ganyang instansya, yan, nagagana po konsensya.
Pag may mali kang nagagawa, inuusig ka ng konsyensya mo. Para sinisisi ka. Mali ka, hindi tama yan. Kaya nalulungkot ka po eh. Pag kami nagawa kang ganun. Pagka naman may bagay na tama naman at may parang sumasalungat doon sa nagawa mo naman na tama, meron namang nagbibigay sa iyo ng feeling na justification na hindi, tama ka. Sila ang mali. Kahit na ganun, hindi ikaw ang tama. Hindi sila konforme, pero hindi ibig sabihin mali ka. May ganun pong nagsasabi sa sarili mo eh. Nararamdaman po talaga ng tao. Di ba kapatid na Daniel, Di ba ikaw din nararamdaman mo yun? Opo, kapatid na Eli, meron pong conviction at meron pong acquittal, kumbaga parang nag-a-acquit sa'yo. That is the right word. That is the right word. Kinukonvict ka ng konsensya mo at ina-acquit ka. Yun mismo ang sinasabi ng Biblia. Matutuklasan ba ng siyensya ito, lalo na ng ateista? Magpahinga kayo. Kala nyo, yayabang nyo. Kala nyo, alam nyo na lahat ng bagay. Konsensya lang, wala kayo eh. Di ba kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, hindi nga po sila naniniwala sa Diyos eh. Kaya po merong mga tao na gano'n na wala nang konsyensya. Napakahalaga po pala ng konsyensya, kapatid na Eli, dahil ito'y maaaring mag-excuse at mag-accuse naman sa'yo. At kumbaga makoconvict ka ng sarili mo kung marunong kang makiramdam sa konsyensya mo, malalaman mo at sa budhi mo malalaman mo mali ka. Sa budhi mo naman ay meron namang magbibigay sa iyo ng katwiran na yung ginawa mo naman ay isang bagay na hindi naman na dapat na kondenahin. So ito po'y mahalaga, kapatid na Eli. Pero hindi ito parte ng turo ng lahat ng relihiyon. Brad Sani, narinig mo na ba ito sa ibang relihiyon, yung pagtuturo ng konsyensya? Ay, nako, hindi po, kapatid na Eli. Wala po kinaringgan ng ganyan na nagtuturo ang konsensya. Nasa Biblia pala yan. Wala sa siyensya, kapatid na Eli. Ang ganda po nito. Dahil nararamdaman po reality. Hindi pwedeng itanggi po ng tao. Lahat ng tao, meron po niya nararamdaman. Ngayon ko lang po natin ito, wala po sa iba akong kinaringgan nito, kapatid na Eli. Yun ang problema. Ang mga tao deprived ng katotohanan ng salita ng Diyos. Pero kung ginagawa mong priority sa buhay mo, makinig ka sa Diyos, mararamdaman mo pati yung sinasabi niya sa puso mo, sa isip mo, mararamdaman mo. Kasi yung konsyensya, wala sa science yun eh. Wala sa physics yun. Lalong wala yun sa evolusyon. At yun ay isang bagay na hindi naiintindihan basta yun sa eskwela, sa siyensya, o maging sa relihiyon. Hindi naman lahat ng tagapagturo nagtuturo ng mabuting konsyensya sa tao. Alam mo ba yun na merong mabuting konsyensya at meron din namang masamang napasamana na konsyensya? Naturally, our conscience is our balancing reasons. It balances the reasons within our minds and in our hearts. Yung conscience. Pero napapasama ang konsyensya, kapatid na Josel. Pakibasa mo, kapatid na Daniel, ang unang Korinto 8:7. Gayunmay wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyusan ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyusan. At ang kanilang budhi, palibhasa'y mahina ay nangahahawa. Ang budhi nahahawa yan. Naihahawa yan ng Diyos-Diyusan. Kung paanong yung Diyos-Diyusan peke na Diyos. Yung konsyensya mo, mapepeke rin ng peke na Diyos yan. Basahin nga natin yan sa English, kapatid na Daniel. Howbeit there is not in every man that knowledge, for some with conscience of the idol unto this hour eat it as a thing offered unto an idol, and their conscience being weak
is defiled. Conscience can be defiled by false gods. Belief in false God. Pero kung maiintindihan lang ito, kapatid na Sani, no? Meron talagang konsyensya ang tao. At it is in the deepest, in the center of our being. Isa yan sa aral ng bagong tipan, mga kapatid. Pero sa Biblia, isa sa aral ay ang konsyensya. Basahin natin ang gawa, ang pangungusap ng isa sa pinakamatalinong apostol. 24:16 ng gawa, kapatid na Daniel. Na dahil nga rito'y lagi rin akong nagsasanay upang magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Sa English. And herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men. Ayan, conscience, void of offense. Kaya si Pablo, hindi kanya papasamain eh. May konsyensya siya eh. Ang Apostol Pablo naniniwala na dapat mapanatili yung mabuting budhi eh. Doktrina ni Kristo yan eh. Maghanap ka ng doktrina ng mga iba-ibang iglesia, yung mga fundamental doctrines nila, na hindi nga binabanggit sa mga Sabadista at saka sa mga Mormons yung budhi eh. Siguro wala silang budhi. Abra Josel. Opo, kaya po hindi maituro, Bradeli. Paano nga namang maituturo kung Kasi yung meron, budhi, a gift of God yan eh, yung mabuting budhi, mabuting konsyensya. No? Ayan, no? Konsyensya talaga, meron talaga niyan mga kababayan. At yan, yung konsyensya, nasa kaibuturan niya ng ating puso. Nandun sa pusong may mata. Hindi yung pusong andito sa dibdib, ano? Meron pang mas malalim doon sa ating pagkatao. Hindi yung pusong literal, ano? Pusong, wala namang mata yun eh, kahit operahan mo, walang mata. Pero ang pusong espiritual ng tao, kung saan nandoon yung pinakamalalim na konsyensya, no? Na hindi alam ng siyensya, hindi alam ng mga pastor, pero alam ng salita ng Diyos sa Biblia yon. Tinuturo nga sa atin, magkaroon tayo ng mabuting konsyensya o budhi. Mabuting budhi gaya ng Apostol Pablo. Nagsasanay ako ang wika ng isang budhi o isang konsyensya na walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Yan din ang itinuro niya sa mga Kristiyano. Pangunahin na ang kanyang minamahal na kasamang ministro na si Timoteo. Basahin natin ang sulat niya kay Timoteo. 1, versikulo 5. Ngunit ang kinauuwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi paimbabaw. Ayon. Ang kinauuwian ng utos o ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi. Yung malinis na puso, nandoon ang mabuting budhi, mga kababayan. Where there is a good conscience. No? Basahin natin sa English. Now the end of the commandment is charity out of a pure heart and of a good conscience and of faith unfeigned. Out of a good heart and of a good conscience. Ito, utos ito na ingatan ito eh. Pag kaya na hindi mo iningatan, nako, mali ka na, mapapahama ka na. Kumbaga, total wreck ka na, total wreck. Pag nawala yung mabuting konsensya, pangunahin sa mga doktrina Kristiyana yan. 1:19 ng unang Timoteo. Na ingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi
na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Aba, pagka pala yung mabuting budhi na iwala mo. Yun, ang pagkakatranslate sa Tagalog, nabagbag lang eh. Pero basahin mo sa English, kapatid na Daniel. Holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck. Shipwreck ka. Kumbaga sa barko sa gitna ng dagat, pag nawala yung mabuting konsyensya mo, naiwala mo, shipwreck ka na. Total ano na yan, total wreck na yan. No? Ang ganda doon sa pagkakalagay sa Grego eh. Yung sa Tagalog, kulang ang pagkaka-emphasize eh. Nabagbag lang eh. Sa Grego, ang original na salita, noageho. Noageho. Sa Kastila, ang sabi diyan, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe. Pagkayang mabuting konsyensya, batas ng Diyos na ingatan mo yung mabuti. Huwag mong papayagang madungisan ng konsyensya mo ng kung ano-anong masasama. Pag yan ang hindi mo iningatan kasama ng pananampalataya, shipwreck ka. Kung kailangan mong ingatan ang pananampalataya, kasamang dapat maingatan ang mabuting budhi o ang mabuting konsyensya. Kasi pag nawala yun, shipwreck ka. Paano ka maliligtas nun? Shipwreck. Naintindihan mo ba, Brad Josel? Ang shipwreck? Pagka po wreck, Bradley, wasak po talaga eh. Kumbaga rin po sa sasakyan, pagka total wreck, wala na pong pakikinabangin doon. Hindi po mare-repair. Yung mga ganyan, pagka dineclare pong total wreck, ang sasakyan. Pagka po pala nawala po yung mabuting konsyensya, ganyan po mangyayari sa tao. Wala na yung maayos na conscience sa puso ng tao. Wala na po. Shipwreck ka na. Imbestigahan nga natin sa mga translation sa Pilipino. Kaya mayroong mga pastor hindi maituturo ito eh. Kasi hindi naman nagsasaliksik eh. Ako nabasa ko, konsyensya ba? Utos pala to magkaroon ng mabuting konsyensya o budhi. Sinaliksik ko, nakarating ako sa Grego, napatunayan ko. Talagang sa Grego nakasulat konsyensya. Libo-libong taon na nakakaraan. Ang siyensya, kahit 20 milyon taon pa, hindi matutuklasan ito ng siyensya ng tao, yung konsyensya. No? Yung konsyensya. Kaya hindi nila alam yung buong siyensya eh. Kasi yung konsyensya ba naman, di nila alam eh. Tingnan nga natin sa iba-ibang... Kaya dapat lang maintindihan nyo mga kapatid, talagang merong konsyensya ang tao. Nandyan yan sa kaibuturan ng ating puso, na pusong may mata, hindi yung pusong literal. Dalawa po ang ating pagkatao. Meron tayong parte ng pagkatao na physical at meron tayong parte ng pagkatao na literal, na spiritual. Basahin natin ang 4:16 ng ikalawang Korinto. Pakinggan niyo po. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. We have two two parts or two essences of our being. That which is called outward man, which is our body, our physical body, and the inward man, which is a spirit within us. In that inward man, in that spirit being, nandun ang konsyensya. We have to understand that. Dapat maintindihan nyo, mga kababayan. Pakita nyo yung advertisement ng Safeguard. Mahusay naka-imbento nun eh. Totoo talaga yun eh. Umpisa mo. Pare,
Iwan ko na siya. Eh, tignan mo. Bakil-bakil. Butlig-butlig. Papaya soap naman ang gamit ko ah. Iwan ko na sa'yo. Pakipinta na to. Nini, dapat sa germs ka mapraning that cause skin irritations. The leading papaya soap won't do. The key is superior skin germ protection. In the new Safeguard Papaya, nasa six pack na. Ang kinis ng kotse ni Mrs. Mrs. ko yan. Alaga ang skin mo, alaga ang pagmamahalan nyo. Tinan mo, yan ang sabon na may konsyensya. Ayon sa kanila. Eh kung sabon lang, kailangan may konsyensya. Ako ang iyong konsyensya. Sige, lagay mo. Ako ang iyong konsyensya. Sa pimple infection, dapat skin germ protection. Hindi bango. Kaya sa muling pamimili, Safeguard. Pinakamabisang proteksyon laban sa skin germs na maaari maka-infect ng tagyawat, kalos, at maging sanhi ng amoy pawis. Napatunayan sa US Tinan lab mo, test na Safeguard. hanga ako dyan sa advertisement na yan. Hindi nga naman bango lang, wala namang proteksyon. Ang nagsalita doon sa babae, ako ang iyong konsyensya. Totoo yun, kaya nagawang yan eh. Nasa Biblia yan 2,000 years ago, nakasulat na konsyensya. Isa sa mga aral ng Panginoon Kristo, ang pananatili sa mabuting konsyensya. Na pag yan ay itinakwil mo, kahit may pananampalataya ka pa, shipwreck ka. Pagka yung konsyensya, pinabayaan mo yung mabuting konsyensya, lunod ka na, shipwreck ka na. Yon. So utos yan, walang duda mga kapatid, mabuting konsyensya.